Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Biktima ng paputok, nadagdagan ng 188 noong bisperas ng bagong taon, umalo na sa kabuoang 534. Nadagdagan pa ng 188 ang bilang ng mga biktima ng paputok noong bisperas ng bagong taon dahilan, para sumampa pa sa 534 ang kabuoang kaso, ayon sa pinakabagong datos mula sa Department of Health. Bagamat ayon sa ahensya, nananatili pa rin itong mababa ng 9.8% kumpara noong bisperas ng 2024, subalit posible din aniya na may humabol pa na late report sa firecracker-related injuries. Sa datos ng DOH, 356 sa mga biktima ay nasabugan ng paputok na nagtamo ng pagkasunog sa balat, habang 28 katao naman ang sumailalim sa amputation o naputulan ng bahagi ng katawan. Maliban dito, isa pa sa mga natamong injury ng mga nasabugan ay eye injury. Saad ng DOH, nananatiling mga kabataan at menor de edad, ang pangunahing mga biktima ng paputok. Kaya't muling paalala ng DOH sa publiko, na sakaling mang nagtamo ng sugat mula sa paputok kahit na maliit lamang, kumonsulta na sa ospital o doktor upang maiwasan ang tetano. Sa mga naiwang paputok sa kalsada, dapat basain at linisin, gayon din huwag nang pulutin pa ang mga hindi pumutok na firecrackers upang iwas disgrasya. Samantala, rollback sa presyo ng LPG, ipinatupad na. Ipinatupad na ng ilang mga kumpanya ng liquefied petroleum gas ang rollback sa presyo ng LPG, ngayong unang buwan ng 2025. Nauna nang ipinatupad ng kumpanyang Solane ang bawas na 91 centavos sa kada kilo ng LPG, habang ang Petron Gasol naman ay may tapyas na 90 sa kada kilo nito. Ang Regasco naman ay ipatutupad ang nasa 81 centavos sa kada kilo ng LPG. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Rodela Romero, na ang naturang tapyas sa singil sa LPG ay dahil sa pagbaba ng contract price ngayong buwan. At sa ating Metro Manila ngayon, Pasay Police, nakapagtala ng kasong pamamaril sa unang araw ng taong 2025. Karumal-dumal na krimen agad ang bumungad sa mga tauhan ng Pasay Police sa unang araw ng bagong taon. Wala ng buhay ng madatnan ng awtoridad ang isang 37 taong gulang na lalaki sa may Flores Street, Barangay 176 Malibay, Pasay City. Ayon sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, habang naglalakad sa labas ng bahay nito ang biktima na kinilalang si Cyrus Abaya, ay bigla na lang itong binaril ng hindi pa nakikilalang lalaki. Ayon sa barangay kagawad na si Michael Aldesa, agad tumakas ang sospek matapos ang nasabing pamamaril. Mabilisan naman umano ang ginawang pagresponde ng Malibay Substation 6, sa naturang pamamaril at agad ding nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga ito. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.